Sinakay na sa isang eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihinalang papunta itong International Criminal Court sa the Netherlands. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, sa mga oras na ito, may impormasyon na ba kung nasaan na ang eroplano ng dating Pangulo? Bokmean, wala pa tayong nakikitang chartered flight na lumilipad paalis ng Villamor Air Base dito sa Pasay City, pero nakakakuha tayo ng impormasyon kung saan ito dapat pupunta. Mula sa NAIA, dadako muna ito sa Dubai sa UAE para sa stopover bago dumiretso sa The Hague sa Netherlands kung nasaan matatagpuan ang punong tanggapan ng International Criminal Court. Pero bakas sa mga huling post ng mga kaanak at kaalyado ng dating Pangulo na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si Duterte. Alas 9 ngayong gabi nang isakay sa isang chartered plane si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nagbigay ng pahayag ang dating Pangulo pero ayon sa kumuha ng video, dadalhin sa The Hague, Netherlands si Digong. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Kitang sumakay din ng naturang eroplano sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, PNP spokesperson Jean Fajardo at CIDG Chief Nicolas Torre III. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Sa isang video ng anak ni Duterte na si Kitty sa Villamor Air Base sa Pasay City, kausap ni Medialdea si Torre. Ayon kay Kitty, puwersahang isinasakay ng eroplano ang kanyang ama sa hindi patukoy na lugar. Matapos niyan, makikitang kausap na ng dating Pangulo si Torre. Sasama raw si Digong sa mga otoridad. Sasama ako sa ito. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Nothing to lose, absolutely nothing. Pero hindi raw sasama si Digong kung sa The Hague, Netherlands siya dadalhin. Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Malayo masyado yung Hague. Hindi doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. May mga abogado. Ayon sa dating Pangulo, maituturing na kidnapping kung sa The Hague siya idederecho. Sa ginagawa raw sa kanya ngayon, may malamang pasaring si Digong kung sakaling tatakbong presidente ang anak niyang si VP Sara. May family, lalo na si Vice President. Ikaw bukas mag-presidente yan. Was-was tayong lahat dito. So, on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan dahil nga sa ginawa niyo. Bago yan, mahimbing na natutulog si Digong sa sofa habang nakadetine sa Villamor. Naka-oxygen mask at mataas daw ang kanyang sugar level. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, Bago dalhin sa Villamor Air Base, inaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaninang umaga. Kinwestiyon pa ni Digong ang pag-aresto sa kanya. The legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. What is the law and what is the crime that I committed? Kasama ni Duterte na bumalik ng bansa mula Hong Kong ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, anak na si Kitty, dating LTFRB chairman at abogadong si Martin Delgra at si Medialdea. Sinubukang sumunod ng ibang kaalyado ng dating Pangulo, kabilang si dating presidential aide Senator Bongo na may daladala pang pagkain pero hindi sila pinapasok. Nauwi pa sa tensyon kahit si Hanilet ang sumundo kay Go. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary! Wala mong kaso eh. Ang mga eksena sa pagpapaaresto kay Digong, binatikos ni Nago at dating DOLE Secretary Silvestre Bello. The process should be
if there is really a warrant of arrest, it should be given to our Department of Justice para sila mag-implement. Hindi raw ito makatarungan at hindi dumaan sa tamang proseso. Napasugod din sa Villamor ang mga vlogger at taga-suporta ni Digong para magbantay. Matapos ang ilang oras na pakiusapan, pinayagan namang makapasok ang 2 doktor ng dating Pangulo para masiguro ang kalusugan nito. Sa isang pahayag, siniguro rin ng palasyo ang kalusugan ng dating Pangulo pero panawagan ni Go. Bigyan niyo naman po ng konting respeto ang former President Tatay Digong. May mga tatay rin po kayo, may mga lolo rin po kayo. Pakiusap ko sa mga kasamahan natin sa gobyerno, minahal namin kayo noon. Nakatanggap tayo ng impormasyon na nagpunta sa Korte Suprema si Attorney Israelito Torion para i-check ang status ng petisyon ng kapo ni Duterte para sa isang temporary restraining order para essentially hindi siya mailipad paalis ng bansa. Pero wala pa tayong konfirmasyon kung nag-grant nga ang TRO na ito dahil ang huling impormasyon mula sa Korte Suprema ay iniraffle ang petisyong ito. Balik sa inyo. Okay, Brian, confirm na natin na ang dating Pangulo ay nakasakay na sa eroplano kanina pa. Ang tanong siguro ng maraming tao ngayon, maraming Pilipino ngayon, ang eroplano ba ay nag-take off na o nasa tarmac pa rin? Oo. Bok, sa mga oras na ito, likely nasa tarmac pa ang eroplanong ito dahil lahat naman ng mga tao rito ay kahit na ongoing ang kanilang programa ay may nakaabang pa rin sa himpapawid kung meron na bang lumilipad na chartered flight. Nabanggit naman natin ang mga detalye ng naturang flight na yan ay wala pa tayong nakikita sa mga oras na ito. Pero as soon as makuha tayo o makakuha tayo ng confirmation, yan ang agad-agad nating ibabalita. Kaya sisikapin ko makabalik mamaya para makapagbigay ng karagdagang update. Balik sa inyo. Brian, we can't help but ask kasi yung kapaligiran mo, maraming tao, may mga sumisigaw. May formal program na ba dyan na nangyayari? Sino yung mga nagsasalita? At kumpara kaninang hapon dahil nakamonitor naman tayo, masasabi mo ba mas dumami yung tao ngayon o hindi naman? Oo, Mean, kasi kanina may araw pa, yung ilang supporters na nakita natin, mga pribadong mamamayan, yung iba galing sa Davao City, nasa ilalim lang sila ng Skyway. So talagang open yung area na nasa tapat ng Gate 5. Pero sa mga oras na ito, nasa likuran ko, maaaring maaninag ninyo at naririnig nyo rin ngayon dahil may sound system na. Maraming taong punta rito at nagtitipon para ipahayag ang kanilang suporta sa kanilang iniidolong si Rodrigo Duterte at ang pagkamuhi nila sa gobyerno dahil sa di umano'y o sa tingin nila ay illegal na pag-aresto at pagdetine sa kanilang dating Pangulo. Balik sa inyo. Brian, last question from me. Where are you exactly now? Kasi maraming gate itong Villamor Air Base. Ito ba yung nasa tapat ng Air Force Museum? Kasi medyo marami-raming tao nakikita ko sa likod mo, at least dun sa framing. So naisip ko kung yan ba'y maluwag na lugar o yan ba'y siksikan? Tama ka riyan, Bok. Nasa aking kanan, nasa kaliwa, sa inyong screen, yung tinutukoy ninyong museo, nandito tayo ngayon sa tapat ng Gate 5 ng Villamor Air Base dahil meron ditong open field na pwedeng pagtipunan ng mga tao. Balik sa inyo. I'm wondering lang kung if you can give an estimate of how many hundreds or thousands well, maybe not a number. Siguro siksikan ba mga tao dyan o kalat-kalat? Tsaka number 2, mainit ba ang temperatura ng crowd? Hindi ng klima, ng crowd. Oo, Bo, kahit mahangin kaninang hapon,
Ngayon, mas ramdam natin yung alinsangan, no? More than the actual heat, I guess it's the humidity. Kaya yung mainit na pakiramdam ay mas evident. In terms of estimate, we're still trying to get a final figure mula sa Metro Manila Police. Pero ang nakikita natin sa ating likuran sa mga oras na ito ay medyo, hindi naman kalat-kalat, no? Medyo nakatipon sila sa bandang gitna, although hindi sila makalapit sa Gate 5 dahil nga sa mga nakabantay na mga pulis. Meron pa namang space or breathable space para sa mga nagrarally dito ngayong gabi. Balik sa inyo. Brian, I'm sure may mga nakausap ka ng mga supporters dyan. Ano bang plano dyan? Hanggang anong oras sila dyan? Ihintayin lang ba nilang makalipad yung itong aeroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte o pamorningan sila dyan? Paano ba? Ay, oo, Mayan. Dahil kung narinig niyo ngayon, yung tindi ng galit nila sa mga nag-i-speech dito, kanina may nagsabi na nga na walang tulugan. Handa silang magpaumaga kung kinakailangan dahil nga wala rin pa tayong kumpirmasyon sa kung anong oras o kung lilipad ba ang eroplanong ito na sinasakyan ng Pangulo ngayon, ng dating Pangulo ngayon. Pero handa silang maglaan ng oras. Kumbaga, yung iba nga sa kanila, iniwan pa yung kanilang mga trabaho, iniwan yung kanilang mga anak sa bahay, ipinagkatiwala sa kapitbahay para lang magpunta rito at ipahayag ang kanilang pag-aalala at pagsuporta kay Duterte. Balik sa inyo. Okay, Brian, last question from me. Baka pwede mo ipihit ng konti yung camera, mag-pan ka ng konti so we can see, we can have a clear picture doon sa size ng crowd tsaka yung location. Konting pihit lang, konting pihit. Let's see. Let's take a look-see. Okay. Okay, so ipapakita ngayon ng ating team, ang ating camera operator, papakita ngayon ng nangyayari sa aking likuran. Nagtipon-tipon, makikita sa likuran yung mga supporter ng dating Pangulo. Kung mapapansin ninyo, marami sa kanila nakalabas ang smartphone at nagla-live stream sa social media. Kung matatandaan natin, malaking component ang social media sa pangangampanya ni then Davao City Mayor Duterte. Kaya siya nanalo bilang Pangulo noong 2016. At ngayon, nakikita natin ulit na ginagamit ng mga tao ang social media at ang advanced technology para ilabas ang kanilang hinaing ngayon sa sitwasyon ng dating Pangulo. Balik sa inyo. Okay. Yung nakikita mo ba, Bok, Brian, sa likod mo ba yung Terminal 3? Just to locate ourselves. Is that Terminal 3 behind you? And is that the yung toll gate paakyat ng tawag doon? Skyway. Skyway? Skyway. I'm sorry, Bok, pasensya na, pwede bang pakiulit yung tanong? Yung sa likod mo ba, medyo malakas yung is that system Terminal dito. 3 right behind you? Kasi I can see a set of lights at the back behind what looks like a tollway. Is that Terminal 3 behind you? And directly behind you, is that a tollway going up SETEX? Ano yung tawag doon? SLEX? Skyway. 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 Itong pole. Tama ba ang aking narinig, Bok? May Yeah. Go ahead. Okay. Itong pole na ito yung tinutukoy natin kasi na nasa ilalim nga ng Skyway. Ito yung dito sila unang nagtipon, yung mga iilang supporter. Sure, na yan Pero yun. dahil dumami na Sure, sila, na yan yun. nagpunta na sila doon sa may medyo open field. Yes, ito nga yun. Ito yung pole ng Skyway ito. Paakyat yan. Tapos, nasa ilalim yung mga media kanina, yung mga supporter, buong araw yan na talagang minatsagan kung ano ang magiging lagay ng dating Pangulo. Tapos, hindi ko alam kung mahahagipan ng camera dahil medyo malayo talaga. Pero, nandun yung parang runway kung saan dumadaan yung eroplano bago maka-take off. Pero yung mga flights na nakikita natin, mga private flights. So yung chartered flight, inaabangan pa natin. Thank you, Brian. Basa. Okay. Sa ngayon, Bok, ang nakikita natin ay yung parang runway, Yung tarmac kung saan I suppose that's a tarmac. Nasaan yung eroplano na At lunan yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo. We understand that
It's a Gulfstream May mga 550 jet that's been used by the president several times already. It's not clear yet what or who's the specific owner of the jet, but it's been used by the president in the past. And it's moving already. Kanina may nakita tayo dun sa video na mga nagpapaalam, may kumukuha ng video. Kung nakikita natin, nagmamaneuver na itong eroplanong ito. Supposedly, ang pagkakaalam natin, dediretso ito ng The Hague via Dubai, but kanina lamang nakita natin yung post ni dating Executive Secretary Medialdea na ang sinasabi niya ay isinakay sila sa eroplano na hindi nila alam kung saan papunta. But supposedly nga, Bok, diba, papunta ito dapat ng The Hague after the ICC arrest. Yeah, it's a Gulfstream with the tail number RPC 5219. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.